Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So, sa araw nito, pag-uusapan natin itong si Sara Duterte. So, sa iyo, Madam Vice President, kamusta? Anong balita sa iyo, Madam Vice President? Ano na naman mga kalokohan ang pinaplano ninyo? Ano na naman mga kasinungalingan ang binubuo ninyo? O sino na namang mga tao ang binabayaran mo, inaalok mo para maging instrumento mo, para mapigilan yung pananagutan mo? Madam Vice President, kamusta ka? May nagbago na ba kahit isa sa mga ugali mo? May nagbago na ba sa isa sa mga ugali mong masama? Mukhang hindi. Pero habang tumatagal, nakikita ko sa totoo lang, imbes na bawasan ni Vice President Sara Duterte yung kanyang mga kasalanan, yung kanyang kasinungalingan, yung kanyang pagiging tolongges, pagiging magnanakaw, yung kanyang pagiging kriminal, mas lalo pa yatang gumagrabe. Talagang manang-mana talaga to sa tatay niya. Mamamatay na lang ay talagang pinaninindigan yung pagiging demonyo. Mamamatay na lang doon sa dahig ay talagang paninindigan yung kanilang kasamaan. Mamamatay na lang talagang paninindigan yung kanilang pagiging sakim sa pera at kapangyarihan. Ngayon, Madam Vice President, makinig kang tolongges ka. Ano ngayon ang nasa isip mo? Ano ngayon ang gagawin mo, Madam Vice President? Yung 18 mga Marines na binayaran mo, ito na, naiipit na. At yung iba ay mukhang kumakanta na, mukhang umaamin na sila ay nabayaran lamang, kaya sila lumantad, kaya sila lumabas. At natuklasan na rin na yung asawa mong si Man Scarpio ang promotor. Promotor. At nagbigay ng milyon-milyon sa 18 mga tolongges o mga marites, na 18 Marines Marinan o Marines Marina, matawag dito Marines Marinan tuloy. Madam Vice President, booking na yung asawa mo. Na itong si Baligod ay tumanggap talaga ng pera 10 milyon. At ito naman si Mike Defensor ay 15 milyon. At yung tawag nito, yung mga tolongges, yung mga marites na 18 mga Marines ay nakatanggap ng tagli 5 milyon para lamang gampanan yung kanilang pagiging sinungaling, para gampanan yung kanilang pagiging marites. Ano ngayon ang gagawin mo sa mga ex-Marines na kinuha mo, na nabubuking na umaamin na? Ipapapatay mo? Ipapaligpit mo para nang sa ganon ay walang komanta. Mukhang yan din yata ang ginawa mo kay Gutesa, kaya hindi na nakikita si Gutesa ngayon Tama ba ako, Vice President Sara Duterte? Kaya nawawala si Gutesa, malamang pinaligpit mo na. Kasi kung buhay pa si Gutesa, dapat kahit papaano nagpaparamdam siya. Pero hindi ko sinasabing ginawa mo. Ito ay agam-agam lamang. Siyempre, hindi mo maiiwasan, Vice President Sara Duterte, na yan ang iisipin namin. Kasi bakit? Alam na alam ng taong bayan na kriminal ka mamamatay tao ka. Kaya imposible talaga, yan ang gagawin mo para patahimikin yung mga taong sa tingin mo ay lalaglag sa'yo. Kaya nga ayaw na ayaw mo si Madriaga, di ba? Ay malagay sa kustodiya ng kamera dahil naghahanap ka ng paraan para ipapatay si Madriaga, dahil alam mo na si Madriaga lamang ang susi ng lahat. Tumatanggi ka pa na hindi mo siya kilala, pero napakarami ng ebidensya. Sabi mo hindi mo kilala pero binati mo ng happy birthday. Go! Meron bang hindi kilala tapos babatiin mo happy birthday? Ganyan kakahusay magsinungaling, Vice President Sara Duterte ka. Ang galing-galing mo magsalita. Akala mo inosente ka pero ka. Ang galing mo magdrama. Akala mo hindi ka makabasag pinggan. Pero sa lahat ng hayop, sa lahat ng demonyo, sa lahat ng magnanakaw, ikaw na yung pinakawala. Ikaw na yung nakilala kong babae na magaling magtago, magaling magpanggap. Sa totoo lang, yan ang nakikita ko sa iyo, Vice President Sara Duterte. Napaka-inutil mo. Kung gaano ka ka-inutil sa trabaho mo, ganyan ka naman kagaling pagdating sa pagsisinungaling, sa paggawa ng istorya.
Ha? O sino na naman mga taong gagamitin mo, Vice President Sara Duterte? Sino na naman yung mga personas na yan na babayaran mo ng milyon-milyon? Matanong lang kita sandali, Madam Vice President, saan mo nga pala kinukuha yung milyon-milyon na yan? Kasi sabi nyo, hindi naman kayo mayaman, sabi mo. Sabi nyo, wala kayong bilyon-bilyon. Pero bakit nakakapagbayad ka ng ganong kalalaki? Ha? Bakit nakakapagbayad ka, Madam Vice President? Sa bagay, hindi na ako magtataka. Kasi kung si Kaufman na abogado ng tatay mo ay kaya ninyong bayaran ng 150 million kada aten niya, ano pa kaya yung pambayad mo sa mga marino o sa mga ex-marines na walang kredibilidad? Ha? Kaya siguro na tatakot itong si Vice President Sara Duterte na makita yung ubuksan yung kanyang bank account dahil malamang totoo yung sinasabi ni Senador Antonio Trillanes na may bilyon-bilyon kayong pera. Talaga naman, Vice President Sara Duterte, mana ka nga pala talaga sa tatay mo. Sinasabi ng tatay mo na ang inaasahan lang niya ay yung pension niya, pero napakaraming tao, napakaraming bodyguard, nakakapunta kung saan-saan, nakakapagbayad ng mga taong, di ba? Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, alam ko, hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa katapusan, hanggang sa magtapos yung karir o yung pagiging walang yan ito ni Vice President Sara Duterte, gagawa ito ng paraan para makalusot. Kitang-kita naman po sa pagmumukha nito na hindi po mapahuli ng buhay itong si Vice President Sara Duterte. Sa itsura pa lang, talagang kitang-kita po yung kanyang kawalangian, yung kanyang katulonggisan. Pero sa totoo lang, Vice President Sara Duterte, mawalang galang na po. Ikaw, yung ginagawa mong mga kawalangian na yan, kung ako sa yung tolongges ka, tigil-tigilan mo na. Kasi marami ka nang ginawang mga kasinungalingan, kapalpakan, istorya, pero wala din naman nangyari. Yung pulburon, yung ganito-ganito, nagpalabas ka pa, ginamit mo pa yung kalbo na ano, at sinabi mo na ganito, ganyan, adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dinamay mo pa yung artista. Marami ka nang ginawang hindi maganda, Vice President Sara Duterte. Talagang napakatulonggis mo, napakasama mong tao talaga, grabe. Ha? Napakasama mo. Wala na talagang hihigit pa sa kasamaan ninyong mga Duterte kayo. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko, ilagi ko naman ito sinasabi sa iyo dahil walang niyakat, magtatapos din yung mga kahayupan ninyo. Lalong-lalo na yung mga kapatid mo, isa lang dugo ninyo mga lahing demonyo talaga kayo Ha? Kaya ako sa iyo, Vice President Sara Duterte, mag-practice ka na. Magtago ka na rin, katulad din pa to. Yan naman ang estilo ninyo na kapag nahuhuli na kayo, na ano na kayo, yan na. Takas na. Todo tago na. Kawawa ka naman, Vice President Sara Duterte. Nakikita lalo ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga DDS, yung katangahan mo, yung kasinungalingan mo, yung kagagahan mo. Grabe. Hindi daw kilala yung ex-marines. Pero, natuklasan ng NBI na yung 8 doon ay personal bodyguard mo. Vice President Sara Duterte, grabe ka talaga. Talagang kitang-kita na desperado ka na makalusot sa mga kasalanan mo. Pero kahit anong gawin mo, Vice President Sara Duterte, hindi ka na makakalusot. Kaya good luck na lang sa iyong yaw. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, huwag kayong mag-alala. Hindi na makakalusot ito si Vice President Sara Duterte. Talagang magtatapos na po ang karir nito sa kanyang pagiging sinungaling, sa kanyang pagiging magnanakaw sa pera ng taong bayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.